Lubid-lubid, nakalimutan ninyo bulalas ni Joey na may halong pagbibiro. Ano ba yun? May masama ba sinabi dun? Ano ba yung explanation dito? Is there a violation? Kamusta, 30s? Hingi ako ng paumanhin sa inyo. Nagre-research ako. Kanina pa ako naghahanap ng mga topic na pwede nating i-cover. Tapos, puro pang pasama ng loob yung mga nakikita ko ngayong araw. Puro pang pabigat ng damdamin. Puro pang painis. So, ayun. Gusto ko lang mag-sorry sa inyo. Pero ang gandang discussion ng lahat ng mga mako-cover natin ngayong araw, ha? Anyways, bago natin pag-usapan yung mga yan, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Malapit ng end of the month. Kaya may winner na naman ulit tayo. Nasa ilalim yung mechanics, sagutin nyo lang din yung question of the day natin. Ito yung unang tatalakayin natin ngayong araw. Warning lang din sa mga maaaring matrigger yung lubid joke ni Joey De Leon. Tignan mo, in fact, pati si Rendon Labador nagising sa pagkakahimlay. Sabi niya, Joey, pasalamat ka, wala na ako sa Facebook. Nakalusot ka ngayon. May palabas kasi sa may segment pala dun sa EAT kung saan nag-joke itong si Joey De Leon ulit. Parang yung mga nilalagay daw sa leeg. Sabi niya, lubid daw. Maraming nagalit, kagaya na lamang nito, no, na sinadya siguro ni Joey dahil alam niya na hindi sila sisitahin ng MTRCB. For sure, bias yan. MTRCB pa ba? Ang inang kalokohan daw yan. Dahil dito rin, naungkat, no, na parang hindi natuto si Joey De Leon dun sa issue niya before. Naalala ko to, na-reactan ko to, sobrang triggered din ako. Yung sabi niya na yung depression, gawa-gawa lang ng tao yan, gawa-gawa lang nila sa sarili nila yan. Nakakalungkot lang din, no. Anyway, tingnan na lang din natin yung mga mangyayari. Pero dahil dyan, ang dami na nga naman nga mga naungkat. Mamaya di-discuss din natin yung MTRCB at kung ano nangyari dun sa It's Showtime. Dahil nadamay na naman ulit to, parang ang daming ang issues nga na hindi napapansin. Ako kung ako'y tatanungin pwede kayong magalit sa akin kung gusto niyo magalit sa akin. Pero parang na talaga. Alam niyo yung conflict of interest. Usually kasi diba pag alam mo na may conflict of interest, kung ikaw yung nasa posisyon, kung may conflict of interest, talagang yung iba nagre-resign na, umaalis, or di nila nilalagay yung judgment nila sa isang bagay. Hindi ko alam kung anong tawag yung exact word para doon Pero ganon, this is something na hindi ginagawa din nila La Soto sa dami ng nangyayari. So nakakalungkot lang. At no, tanungin din natin yung mga nanonood din sa atin ngayon. If this is something, kung kayo yung tatanong, is this something na dapat nating makita sa TV? At nalalaman na natin, alam na natin yung mga pwede at hindi, no? Ako talaga personally triggered ako. I don't know if it's something na maiintindihan ng iba dahil hindi naman tayo na-experience yung mga ganyan. Pero it is quite triggering, sa totoo lang. Ito yung nangyari ngayon. Naglabas ang MTRCB ng statement ukol sa joke sa TV5. Kinumpirma ng MTRCB na pinag-aaralan nila. Kaugnay ito sa joke daw. Ayan, may nakita ko na parang nag-apologize sila. But, I don't know. I think kailangan pang pag-usapan din. Eto na. Next na tayo. Ito naman ngayon, no? Dahil nabanggit na nga rin natin kanina. Buhay ang ang daddy mo Rendon, diba? Sabi niya. Natatawa nga ako, binabasa ko to kanina Sabi niya, excited na ba ang lahat sa pagbabalik ko? Hindi ko alam kung gagawa siya ng bagong account to Love na tayo Medyo na siya, nagsosorry na siya. Wala na sanang mass report, malulungkot ang Pasko. At like any other public figure, nagpalit siya ng kanyang imahe, naggupit siya ng kanyang buhok para mas maiba ang tingin sa kanya ng mga tao. Sabi niya, ngayon ko lang na-realize na baliwala ang ganda ng katawan kapag wala kang Facebook. Sige. Binago ko ang hairstyle ko, Korean. Baka sakaling mahalin nyo ako. Okay, papatawad nyo ba si Rendon Labador? Kung kayo nang bahala dyan. Ako, hindi ko na alam. Ay, nakita ko itong sa lubid joke. Ayan dito, nag-sorry na pala. We are writing to formally explain an incident that occurred last September 2023. Sabi nila, he conveyed this verbally in a very brief manner without further actions, elaborations, or demonstrations. Medyo passive-aggressive yung sagot nila dito. However, some viewers interpreted, diba, sinisip pa sa viewers, the utterance of the said object to be an insinuation of
bawal natin magitin, sorry. Which is a very sensitive and triggering subject. This isn't the first time kasi talaga, di ba? Sobrang ekis talaga yung mga joke. Sobrang ekis talaga. Magalit na kayo sa akin, yung mga fans talaga nila. Pero ekis po kasi talaga. Lalo na yung mga, di natin pwede banggitin dito, yung mga gagalawin. Ang daming joke, di ba, na ganon? Na nananahimik yung mga contestant on TV. Iba lang siguro talaga yung ano natin din sa kanila, yung ating generation, no? Siguro, hindi ko alam, hindi ko masabi kung bakit gano'n, na gano'n yung mga joke nila at iba yung mga joke natin sa panahon din natin. Speaking of mga joke sa panahon natin, nakita ko to si Catherine Bernardo, te. Zoom na lang namin sa mismong mukha ni, kasi namamakyo siya dito. Namamakyo siya, namamakyo si Dali De Leon, namamakyo lahat. Alam mo, ang dami nagagalit sa kanya, pero panoorin niyo muna yung pelikula, napakagaling, napakahusay ni Catherine Bernardo. Spoiler alert ha kung ayaw nyo, pero sobrang juicy. Ito yung pelikula na ang daming edits, te. Literal na hinahampas ng edits sa mukha. Ang dami niya nahawakang edits sa palabas. Nagulat ako kasi, hala, Catherine Bernardo. Na-excite tuloy ako sa Elena 1944 na movie niya kasi medyo ano siya doon, comfort woman nung panahon ng mga Hapon. Napakagaling, napakahusay. Parang ano na siya eh. May tungkol sa pelikula kung bakit ginagawa din nila to, kung bakit namamakyo sila ng ganyan. Kasi ibang-iba talaga. In fact, bawal yung bata sa sinehan ha. Bawal ang bata, talagang check yung ID mo. Ganun katindi. Coming from Star Cinema, hindi ko ina-expect na ganun. Spoiler ulit eh. Talagang may hawak silang dilday. Tapos ginanon sa mukha ni Catherine Bernardo. Tapos si Catherine Bernardo pinasok dun sa ano ni Dali De Leon. Sorry, hindi ako makapagsalita. Grabe kasi talaga. Anyway, sobrang love na love ko talaga si Catherine. Ang galing niya talagang umarte, te. Ang galing niya. And for promotion lang to, yung mga nakikita nyong ganyan. I'm very sure hindi talaga siya mapakyo na tao or ganyan. Yan lang kasi, I think pinabago niya lang yung image niya para makatry siya ng mga bagong proyekto. Yan lang naman ang hula ko. Pero, napakagaling. Ay, nako. Catherine Bernardo, mapapaganon ka talaga sa pelikula. Grabe. O, eto. Ay, eto na. Okay, may balita na tayo ha. Sabi, just in. Bieber. Joke lang. MTRCB has denied the motions for reconsideration submitted by its Showtime. At dahil dyan, kung makikita mo yung mga comments, nagagalit yung mga tao. Po nagsasabi that the suspension of 12 airing days was too severe. Well, maybe some sectors. Can you enlighten this subcommittee how the sanction was arrived at? Mr. Chairman, I'm sorry to interrupt. I will yield to Attorney Cases after I say my piece. Mr. Chairman, there are also a lot of people suggesting to cancel the show. We consider other people's comments too. That is not the only comment that we receive. Saying that 12-day suspension is too much. There are also a lot who are saying that the show should be canceled or that the number of days should be extended. I yield to Attorney Cases, Mr. Chairman. O ibinasura ng MTRCB ang apela ng ABS-CBN at GMA. Ang galing din ha, magkakampi ng ABS at GMA in fairness. Kaugnay ng 12 days na suspension sa programang It's Showtime. Kakalungkot lang din. Anyways, yun lang yung video natin para sa araw na to. Malapit na yung giveaway natin ha. Ito yung question of the day natin para sa 1,000 GCash giveaway. Kung kayo ang tatanungin, naniniwala ba kayo na may something talaga dito sa suspension ng It's Showtime? May bias ba talagang nagaganap? Comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. Nagpapaalam.